mas masarap mabuhay ng payak or simple lang nang may peace of mind ka. Pag ikaw ay umayon sa mga demonyo, pwede ka talang ilaglag. Katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag, okay, na mahilig sa orgy. Ngayon, may sinasabi na kasi na, oh, to si Marlica, pinakikialaman yung mga patuwad-tuwad ni Bangag, di ba? May mga nare-receive akong ganun. Like yung pagiging alpot ni Alpot, yung mga na wala, hindi na natin pakialaman kung mag-alpot sila. Tama naman yun. Wala naman talaga tayong pakialam kahit tumuwad si Bangag, kahit mag-orgy sila. May pakialam ba tayo doon? Kahit magkangkangan sila, kahit ipasok pa ni Lisa yung, yung, kahit ipasok pa ni Lisa yung, itong fan na to sa wala naman tayong pakialam. Walang problema kahit tumuwad sila ng 10 times a day. The problem, nung bang nag-orgy si Bangag at si Lisa Tanas at yung mga adiktos nilang kasama, nasa ng PSG? Nagbabantay, di ba? Kung sa Malacanang sila nag-orgy, anong ginagamit nila? Kuryente, place, gwardiya, lumamon sila ng pulburon, nag-wine sila, nag-steak sila, kung ano-ano pa, nag-caviar sila. Ano ang punto ko? Pera yun ng bayan. Doon tayo papasok. It's true na wala tayong pakialaman, wala tayong pakialam, kahit nga makipagtsuktsakan sila sa elepante, wala naman talaga tayong pakialam doon. 'Di ba? Kalibugan nila yon. Ang problema natin dito, politiko sila at umakto sila na maglilingkod sila sa bayan, pero ginagamit nila yung resources ng taong bayan para sa kaputahan nila. Yun yung point na isaksak nyo sa utak ninyo. Wala tayong pakialam. Kung ordinaryong tao lang ba sila, I won't judge you palangga. Hindi kita judge. Kung yun lang ang way mo, dahil kailangan mong buhayin ang 12 anak mo, nagputak ka. Dahil wala ka ng ibang way eh. Kung di burahin mo na. Kailangan mo mabuhay. Who am I to judge you, darling? Pero, once na umakto ka, nag-present ka na ikaw ay concerned sa taong bayan, gumamit ka ng tie, kami naman, chuchu-chuchu, tayo, mang-scam na naman kami. Dinamay mo na yung mga OFW, ibang usapan yun. Ibig sabihin, salot ka sa lipunan. Kung gusto mong sirain yung buhay mo, warakin mo yung kipay mo. Gusto mo 10 sabay-sabay ang pumasok, wala akong pakialam doon. Lahat ng amoy lupa, papasukin mo lahat. Wala akong pakialam doon. Buhay mo yan. Pero kung gumagamit ka na ng perwisyo sa bayan ko, sa mga OFW, magpapanggap kayo na para ko sa Pilipino, lagot kayo sa Team Malindog. Yun lang yun, mga palangga. What else? Yes, tama ka dyan, my love. Yes, may pakialam pa rin tayo kasi nasa code of ethics yan. Exactly. Thank you for that, for reminding me, my love. Look at Kiko Barzaga. Bakit siya tinanggal? Through that ethics committee. Kasi yung behavior niya is uncalled for, dahil hindi daw dapat umakto ang ganun, yung mga ganung klase dyan sa Senado, sa Kongreso, sa lower house. Pero tignan nyo, si Raffy Tulfo, di ba? Okay lang. Sabi nga ng kapatid niya, okay lang mambabae. Basta wag lang lalaki. Tama ka. So, sino yung karumal-dumal, nakakarimarim? Yung nangabet o nagtsuktsak ng mga Viva Hot Babes? O si Kiko Barzaga na ini-air lang niya yung grievances ng taong bayan, tinanggal siya. Di ba? Although sinabi naman daw ni Raffy Tulfo na yung inamin niya na, di ba? Na kesyo, galante naman daw siya mag-tip. Ang question ko lang, dun sa girl, kasi doon panood ko yung short interview natin, sinong galante dito na ganyan-ganyan, mag-tip. Ang sabi niya kasi doon, kasi ganito yan eh. Hindi naman tayo tanga mga palangga, nakatol ang ulo ko sa inyo. Ang sabi ng girl, doon na 250 to 300K yung binibigay nung isang senador na nagsisimula sa letter R at ang kanyang apelyido, second to the last ng apelyido niya ay letter F. Okay? Tip pa lang yan, paldo na. Kaya sabi ko, magkano yung main event? So, ang sinasabi naman ni Raffy, kung tama ang pagkakaalala ko doon, na ang sinasabi niya, yes, in-invite namin doon sa isang event na yon. Alam nyo, kung in-invite ka, okay, kung in-invite ka ng, let's say ako, performers ako, kung interviewin mo ako, sabihin ko, oo, nag-perform kami, tumambling ako doon, kasi acrobatic ako eh. Tumambling ako, ay, galing-galing yan. Bakit ko isisikreto si Raffy Tulfo? Alam nyo ba, si Raffy Tulfo, nung nag-perform ako, nag-acrobatic ako, Christmas party nila, grabe, ang bait pala niya ni Raffy Tulfo kasi may pera naman yan. Binigyan kami tig 250,000 pesos each. Kaming mga nag-acrobatic, mga ganon, di ba? Pero bakit niya hindi mapangalanan ng buo?
kung iyon ay tinip sa kanyang pera na yon, in good faith, dahil galante lang siya, dahil generous siya, katulad ni Lisa Tanas, na binigyan ng generous allowance si Clarita Carlos, di ba? Noong pinashut off yung ngangabels ni Clarita Carlos, nang nakita niya sa kanyang intelligence report na ang mga hoarder and smuggler ay pamilya ni Lisa Tanas. You know what I mean? So, balik tayo. Malalayo ako, alam niyo na yan. So, balik tayo kay Tulfo. Diba? As simple as that. Bakit mo i-initial? So, meaning, merong main event. So, definitely, yung main event, yung acrobatic. Maybe acrobatic sa kama, acrobatic sa CR, acrobatic sa swimming pool, hindi acrobatic sa stage. Kasi wala namang problema kung mag-acrobatic ka eh. Kung yan ang trabaho, do that. Diba? Gusto ko nga mag-pole dancing eh. Kaya hindi na kinakaya ng katawan ko. Diba? Kanina lumapang na naman kami. Ang sarap-sarap talaga. Rapimonyo. Pangit na yung mga Tulfo. Madami talagang paggagamitan, sabi ni Oni, madami talagang paggagamitan yung ginagawa nilang perma-perma na yan. Ano pa, mga kababayan? Ito pa, BP Sara, posibleng sampahan na kasong plunder ngayong linggo. Tingnan mo plano nila kay Inday Sara. Sabi ni Trillanes. Kaya sabi ko sa inyo, si Trillanes kasabwat yan ng mga bangag. Kaya lakas ng loob na yan eh, ng hayop na yan. Ano sabi nila, isiniwalat ni Trillanes ang posibilidad na sampahan ng plunder complaint si BP Sara. Ayon kay Trillanes, sa tanggap lamang niya ang naturang impormasyon mula sa isang informante at posibleng ngayong linggo ay haina na ng kaso sa ombudsman. Well, mga kababayan, sabi niya dito, ang reklamo ay kaugnay umano sa maanumalyang paggamit ni Sara sa kanyang confidential fund. Chucho, hindi natin babasahin niya. Sinabi na yan, sinabi ko na yun sa inyo, nagdudurugin si Inday. At ang role ni Remulla, sampahan ng kaso si Inday Sara, di ba? Para tuluyan na yan. Okay? Na later on, pag i-convict nila si Inday, sa ngayon hindi, kasi di ba, nag-umpisa pa lang sila na maghanap ng yun ng mga bayarang katulad ng Madriaga na yan, para perpetually, hindi na si Inday makalaban. Wala na tayong pambato. Sino pambato ninyo? Kaya gustong gurgurin si Inday. Kaya mag-ingat kayo, mga palangga. Sabi ni Melvin, ate, kasi ang sexual deviant na ngayon, ibig sabihin, loose ang moral. And we don't want a leader with loose morals na kukuha din ng mga loose moral cabinet. Ay, na nga palangga. Alam na natin yan. Hindi natin kailangan. Yung pagiging addict pa lang, di bangag, di ba? Alam niyo yan, dapat wala siya dyan sa Malacanang. Ito mutuwad pa. Kasama pa niya mga gabinete niya mga ngiwi din. So, yun.